Hello Libra! Welcome back po sa ating channel. Ang puro-purong asul Pinoy Tarot 999. Salamat nga po pala sa mga likes, share, pag-subscribe, pag-suporta po ng ating channel. At pati na rin po sa mga taong hindi po nagsiskip ng ating ads, mga nagpapareading at lagi pong umu-order po ng ating products. Maraming salamat po. This is your yearly reading 2026 reading po para sa mga Libra. So, I have already shuffled the cards, and done pulling 3 cards. That is 5 of air, 5 of air, 9 of earth, and then 8 of air. So, very interesting, kasi air, di ba? Air sign ka, Libra. Ayan, so ngayon, yung Jupiter ay nasa sign po ng Cancer, and it will eventually, it will change sign, in the sign of Leo in this, middle of the year, specifically from June 30 up to July 26, 2027. Kasi 1 year, yung 1 year kasi yung sa Jupiter, Uranus 7 to 8 years, sa sign po ng Gemini, tapos yung Neptune sa ngayon, magsa-stations direction, the sign of Aries, kasi last year pa po yun siya pumasok sa sign po ng Aries, and also the sign of Saturn, the sign of Aries. So magkakaroon po ng conjunction ngayong February. Astrologically speaking, laki talaga yung mangyayari. May mga major event sa February. Ayan, so sa mga Chinese naman, 'di ba? Chinese New Year nila February. Okay, so Saturn and Neptune will conjunct in the sign of Aries. Yan, magiging mas apektado yung mga Aries. Depende po yun siya sa, halimbawa, may iba kang zodiac sign, yung sign mo. Depende kung saan siya magta-touchdown, itong dalawang planet na ito. Neptune is 13 to 14 years, depende kasi kung may retrograde. Venus is 30 days, minsan umaabot yun po yun siya ng 2 buwan, depende kung may retrograde, ganun. Pluto is 18 years, minsan umaabot din po siya ng 2 dekada. Okay, so Jupiter is 1 year, Sun is 30 days, about a month. If you're watching this based on your rising or ascendant sign, sa ngayon, yung sa Jupiter, nasa sign pa rin po ng 10th house ho ninyo. 10th house is career, reputation, professionalism, and kapag mag-change siya ng sign sa Leo in the middle of the year, it will be your 11th house. So 11th house is network, community, friends. So mas dadami yung magiging magkakaroon ng expansion sa social circle, ganon, circle of friends, sa network, sa community. Halimbawa, magkakaroon ka ng maraming kakilala, ng mga kaibigan na tutulong sa'yo at ikaw din sa kanila. Maganda yung sa connection, magkakaroon ka ng mas maganda, mas mabilis na mga pangyayari pagdating ho sa yung bang pagkikipag-connecta sa ibang tao. Halimbawa, alam nila yung mga ganito, ganyan, tapos pwede kang magtanong. Halimbawa, alam nila yung mga information, ganun din sila sa'yo, Libra. Okay, so 11th house, up to next week po yun siya, friends, community. Tapos napakaganda din pong yun siya, house, yung 11. So sa ngayon, nasa 10th house mo, Libra. So focus niya, highlight niya sa'yo, yung sa career mo, reputation, career, public image, professional, yung bang professional title, visibility, and also highlight din yung sa mother mo. Siguro mas kailangan niya yung attention mo. Ayan, so highlight din yung mother this time. Okay, so Saturn in the sign of Aries, beginning of a major astrological transit that asks us to take our goals, our dreams more seriously. Saturn in Aries in 2026 is a call to grow with intention, get grounded in reality, and build something meaningful that can stand the test of time. Something na tatapyasin, na kukunin yung bang sakripisyo para doon sa bigger rewards, para doon sa long-term success. Example, Libra, kung ginagawa mo siya Monday to Friday, well, this time,
Saturn in Aries from Monday to Saturday, ganun, nag-extend talaga ng time. O di kaya ang ano na lang, mga Sunday na lang talaga, o di kaya naman po, kapag ka Sunday lang yung araw mo, siguro kalahating araw na lang. So, mas magiging, yung bang stricto sa routine, sa mga schedule, yung bang pagsasakripisyo, halimbawa, di mo muna siya, yung bang delayed gratification, halimbawa, may gusto kang bilhin or kainin, ganun, tapos usual naman, nabibili naman, nakakain naman siya agad-agad, pero this time, mas pag-iigdingin yung pagiging, yung mga masinap sa pera, pagtitipid, itatabi ko muna, wag ko munang gastusin, wag muna akong bili ng ganito, wag muna akong pumunta sa mga ganitong lugar, dito na lang muna ako. So, may bagay dito na kailangan i-sacrifice, para doon sa bagay na mas malaking rewards, bigger rewards, long-term success, kumbaga. So, less distraction, more focus sa gawain to achieve something more long-lasting, sacrificing comfort for a bigger rewards. Neptune in Aries invites us to step into a new vision, new dream, and leave behind the fantasies, illusions, even deceptions, leaving things like that. Yung sa deceptions, we are being asked to take action on our dreams, being called to hit the gas, moving forward, a lot of progress. You will also want to prioritize doing doing your healing inner work, spirituality din po kasi yung sa Neptune. Okay, so Jupiter in Leo naman po ay signifies expanded identity, creativity, and leadership, bringing generosity, warmth, and a desire for recognition. So, this time, highlight, as I said kanina, highlight din pa din po sa iyo yung career. So, receiving rewards, recognition. Kung dati parang hindi ka napapansin, kung dati parang hindi nila nakikita yung mga ginagawa, yung mga sakripisyo mo. This time, mas makikilala ka, mas mapapansin ka, at mas ma-appreciate ka pa ng mga tao ito. Receiving rewards, praises, even praises po. Receiving recognition, rewards, hearing praises, ganun. And also, Jupiter Leo ay it is a time when themes of self-expression, leadership, creativity, and the inner spirit identity are emphasized for everyone, encouraging bold, visionary action and the desire to live authentically. This transit amplifies themes of abundance and joy, but requires balancing confidence with humility. For you, Libra, air sign, kumbaga, di ba? Air sign benefit from enhanced communication, social connections, and new ideas. So, I don't know, kasi depende kasi sa, 'di ba, kung nag-aaral tayo na literal na nasa school, pero I can feel dito, na you're going back to school, studying something, studying new things, learning new skills, talents, mas ma-enhance pa, mas ma-upgrade pa, although may background ka na sa ganung bagay, Libra. Although alam mo na yung mga ganito ganyan, usual naman, alam mo siya, pero this time, mas mag-upgrade ka pa. Learning something, acquiring new knowledge, pagiging equipped sa sarili, pagiging ibang mag-upgrade this time sa learning. Okay, and social connections and new ideas, na marami ho talagang mga magagandang idea this year. If you're watching this, sa inyo pong rising or ascendant sign. So, kung halimbawa kasi yung sa, moon sign, then yung thoughts, feelings, and emotions. Sun sign kasi, kumbaga, wala pa ho yung, yung mga planet, yung earth, yung satellites, yung moon, yung solar system, kumbaga, nasa level pa po ng ibang dimension. Opo, kasi sun, wala pang solar system. Kapag may mga times kasi na mas nakaka-relate ho tayo sa ating pong rising or ascendant sign, kasi nagma-manifest na siya into different dimension. Like example, ito na po yung earth. Nangyayari na siya basically kasi yung rising or ascendant sign ng tao, yun din yung first house ng natal chart ng tao. So alam natin, kumbaga yung mapa
kung ano bang nangyayari ngayon, ano ba yung mga mangyayari. Kasi kung hindi ho natin alam yung rising or ascendant sign ho natin, hindi ho natin alam kung saan ho tayo banda, wala hong mapa. Walang start, walang end, ganun, wala hong nasa gitna, ano na ba. Yung mga planetary transit, yung mga aspect, mga ganito, ganyan. So, importante din po yung time of birth ho natin. So, ma-share ko lang din yan siya. Okay, so yun na nga, lagi kasi yung sinasabi, di ba, ng mga reader, Sun, Moon, Rising, Venus sign, North Node. Venus sign kasi yung sa love. Okay, so second part na ho tayo ng reading mo, Libra. So dalawang air, the first one is 5 of air. Nakapag-shuffle na kasi ako kanina, no, para, mabilis na lang din, at saka medyo mahirap kasi i-shuffle ito. Ang laki ng card sa totoo lang. Okay, so 5 of air, pagiging authentic po yan siya. May integrity. 5 of air, hindi importante, hindi importante yung bang manalo tayo ng manalo lagi, ganito, ganyan, tapos hindi na tayo nagiging masaya. Sa umpisa, sa totoo lang, sa umpisa, 'di ba? Masaya tayo, napaka sarap sa feeling, 'di ba? Kapag nananalo tayo sa mga bagay-bagay, kapag pumaldo tayo ng paulit-ulit, ganito, ganyan, tapos hanggang sa wala na siyang challenge, naghahanap po tayo ng bagong adventure. Naghahanap po tayo ng mga bago na ma-stimulate, 'di ba? Yung yung lalo na din po sa mind mo, Libra, kasi air sign, non-stop talaga, naghahanap talaga ng adventure. Okay, so 5 of air, hindi laging, di bang worth it yung manalo sa mga bagay-bagay? Kasi importante pa rin po yung may matutunan tayo. We are no longer seeking external validation, yung maging people pleaser, bahala sila, kumbaga. Bahala sila kung anong iisipin nila, bahala sila kung gagawin, sasabihin nila sa atin. Meron at meron naman po talagang sasabihin ng ibang tao. Ang importante ay masaya tayo sa ginagawa natin, wala naman tayong inaapakan na tao, diba, Libra? Okay, so importante yung maging totoo sa sarili, whether they like it or not, whether they accept it or not. It is what it is. Yun talaga yung gusto mo, sigurado ka sa mga ginagawa mo. Kasi kapag lagi tayo nag-explain, di ba, sa mga tao, nako, ay, napakahirap sa totoo lang. Hindi pa rin ho talaga nila naiintindihan ho yun siya. So, hindi siya worth it, yung bang makipagbangayan, makipagtalo sa ibang tao, laging panalo. Minsan, kailangan din po natin na mag-accept ng failure. Kailangan din po natin i-accept na natalo tayo sa isang bagay or sa isang competition. Ang importante, tayo po ay natututo, may integrity ho tayo at naging totoo ho tayo sa ating pong sarili. Okay, so as you can see, may mga birds din po, depicts freedom, 'di ba? Freedom. Doing the things that you love, doing the things that makes you happy, genuinely happy, ganun. And then, ayan, 'di ba, yung magkaroon ng freedom, laking bagay na. May choice tayo, ganito, ganyan, laking bagay na. Kasi minsan, 'di ba, nagagawa natin yung mga bagay-bagay kapag wala natin choice. Minsan, yun na lang talaga yung natira sa atin. Pero sa'yo, this time, hindi. Pwede ka pang pumili. Libra, may kakayahan kang pumili. Pangalawang card, 9 of Earth. Ayan. So, the 9 of Earth, discipline, self-reliance, pagiging resourceful din po yan siya. Sa totoo lang, napakaganda po ng card na ito. Isa rin po ito sa pinaka paborito ko pong card. Kasi sa Rider-Waite Tarot card, yung sa typical tarot card, ito yung 9 of Pentacles. Kumbaga, independence, security, stability, lahat ng kakailanganin niya nasa garden na. Pero this time, iba kasi yung card na ginagamit natin ngayon, Libra. This is The Good Tarot by Colette Baron Reid. This green, iba yung symbol, although may mga magkakapareho, pero may mga messages pa rin ho talaga na kakaiba. So this card, yun na nga, discipline, self-reliance, disiplinado, tapos pagiging resourceful din po yan siya. May hinahawakan siya, 'di ba? Pansin mo, Libra, yan, may bulaklak, bagong symbol, kumbaga. So, dito, although nasa garden pa rin po siya, may mga bulaklak naman po dito, may bagay pa rin po siya dito, may bulaklak, may halaman ho siyang
iniingatan, inaalagaan. Kasi hindi naman siya ganun kadali, 'di ba? Kapag ginagawa natin yung mga bagay-bagay sa umpisa napakaganda, excited tayo, pero kapag nagtagal magiging parang mabigat na siya, responsibilidad na natin, parang kinakabahan tayo kasi kailangan na natin siyang gawin. Dati parang ini-imagine lang natin, pinapangarap lang siya, pero kapag nandyan na, kailangan natin na yung bang maging consistent din, tapos maging responsable talaga, accountable, sa mga pinili natin sa buhay. So, hindi siya basta-basta kapag gusto natin ng isang bagay, kasi kailangan natin ingatan, alagaan. Kumbaga sa, 'di ba, sa mga halaman, kailangan natin diligan, ingatan, pasinagan sa araw. Kailangan natin i-attend yung ating pong garden. So, iniingatan niya po ang kanyang mga pinaghihirapan. Tapos may bagong sibol. Ayan. So, eventually, mag-harvest ka din. Mag-harvest ka din po dito, Libra. So, sa ngayon, may bagong umpisa. Excuse me po. So, sa ngayon, may bago pong umpisa, bagong halaman na umuusbong sa buhay mo, Libra. Tapos, parang magical, bigla-bigla na lang na, boom, ganon. Di naman siya literal na, yung bang overnight, na may mga times kasi na overnight pagkagising mo, boom, ganon. Pero ito, kailangan ho talaga ng hard work, patience, kailangan talaga ng consistency, kailangan talaga ng attendance mo. Kailangan mo talagang i-attend yung garden mo, Libra. So, very magical. I can sense dito, na very magical yung energy. Tapos, may maskara pa rin po ang babae ito. Babae ito, kapareho po ng babae ito. I don't know. So, siguro, some of you na Libra, parang sa identity or personality mo ito na hanggang ngayon parang tinatago mo. Na parang, hindi ka pa nagpapakita ng totoo. Mystery, kumbaga, mysterious yung energy. Okay, ganito siya, privacy siya, oo, aware ka naman, alam mo naman, gusto mo lang din talaga ng privacy. Okay, so ang kasi, 'di ba, mga tao kapag nakikita nila na ganito ganyan, na maganda yung ganito ganyan, ay nako, ang tao talaga sinisira yung mga magagandang bagay. Lalo na kapag nakikita nila na masaya ibang tao sa ganitong bagay, na nakikita nila, ay nako, evil eye is real talaga. Oh my goodness. Kaya yun, 'di ba, kapag hindi alam ng isang tao, kapag tinatago natin, kapag wala silang masisira. Hindi tatamaan ng evil eye, hindi tatamaan ng mga ill intentions, ill wishes nila kasi nakatago. So, privacy is power. Mysterious yung energy, may pinoprotektahan ka dito, Libra. So, good thing, 'di ba? Ayan, maganda. So, siguro dati, konting bagay lang pinopost mo, konting bagay lang alam na nila, pero this time, tahimik ka. This time, wala silang alam, wala silang background. Ano bang nangyayari sa'yo? Ano bang mga taka ka na lang, nakabili na ng bahay at lupa, taka ka na lang, may bago na namang sasakyan, o diba, tahimik lang, pero pumapaldo. Wow! So, tahimik lang ang Libra, pero pumapaldo, Okay, so, inaalagaan yung mga bagay-bagay. Okay, last card, 8 of Air. So, this card is releasing the old pattern, ganun, breaking free from illusion. May bagay dito na parang paulit-ulit mong nagagawa, tapos this time, Libra, parang na-realize mo na, ay, dito na ito magsa-stop. Hanggang dito na lang ito ang bagay na ito. Hindi ko na uulitin. Hindi na ako mahuhulog, hindi na ako ma-fall sa ganung pattern ulit, sa ganung rabbit hole. So, this time, iibahin na siya. Breaking free from illusion. So, Neptune in Aries, yun din yung yung energy ng ganung placement. Breaking free from fantasies, illusions, even deceptions. Mas klaro sa'yo yung mga bagay-bagay, mas maliliwanagan ka, Libra, kasi nasa taas siya, kumbaga, 'di ba? Nasa taas siya, nakatingin siya sa baba. So, mas klaro niya, mas nakikita niya yung mga bagay as a whole, sa
perspective, sa ibang anggulo. Ito pala yung mali. Ito pala yung dapat kong i-work out. Ito pala yung dapat na itigil ko. So, ayan, awareness din po yan siya, no? Self-awareness, tapos getting your clarity, nagkakaroon ng breakthrough. Okay, tapos as you can see, angel po yan siya, yung babaeng ito. Siya lang yung walang mask dito, Libra. So, ayan, strong presence of divine beings, your spirit guides are guiding you, you are divinely guided, divinely supported. Strong presence of guardian angels, archangels, ganun. So, may protection ho dito. Same as sa message na wag ka rin pong gumawa ng kasamaan, mga abuso, or di maganda sa kapwa kasi babalik din sa'yo. So, take how to resonate and leave the rest pa para sa ibang tao. Pwede mag-resonate, pwede rin pong hindi. Wag ko natin pilitin, Okay, so, Ace of Earth, wow, bagong simula. Wow, so, Earth is, Pentacle kasi yan siya. Tapos, Stag, wow, spirituality. So, balance, sa mga material things, sa mga possessions, finances, at the same time, sa spirituality mo din po ito. Awakening, level up ng spiritual gifts, malakas na intuition, gut feeling. And, Stag kasi, yung bang animal totem na, yung bang enlightenment. May mga bagay na iba na yung tingin mo sa mga bagay-bagay. Kasi usually, ganito lang tingin natin, ganito lang yung pagkakaalam natin. I don't know, kasi parang matrix yung narinig ko, Libra. So, siguro, na-break mo yung sa matrix, At saka, nakikita mo yung mga unhealed na traits ng ibang tao na kailangan nilang i-heal sa sarili nila. Lalo na kapag malakas ang ating self-awareness, diba? Okay, so bagong simula, like sa spirituality, pag-upgrade, may alam ka na. Parang dito, some of you na Libra, may background ka sa ganitong bagay.